May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga Kaupirians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. At sa ating pong mga subscribers, salamat po sa bagong subscribers. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 16. Daing ni Jeremiah. Lagi kang matuwid, Yahawa, kapag lumalapit ako sa iyo upang humingi ng hatol. Ngunit nais kong magsalita tungkol sa iyong katarungan. Bakit ba nabubuhay ng matiwasay ang masasama? Bakit tila payapa at panatag ang mga hindi matuwid? Ikaw ang nagtanim sa kanila, kaya sila ay nag-ugat, lumago at namunga. Lagi ka nilang binabanggit, ngunit wala ka sa kanilang mga puso. Ngunit kilala mo ako, Yahawa. Nakikita mo ako at sinubok mo ang aking isipan. Ihiwalay mo sila gaya ng mga tupang dadalhin sa katayan. Talaga mo sila para sa araw ng pagpatay. Hanggang kailan mananatiling tigang ang lupain at matutuyot ang damuhan sa lahat ng parang. Nangamatay na ang mga hayop at mga ibon dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. At sinasabi pa ng mga ito, hindi niya makikita ang mangyayari sa amin. Sagot ni Yahawa. Sinabi ni Yahawa, kung napapagod ka na sa pakikipagkarera sa mga taong naglalakad, paano karera sa mga kabayo? Kung natitis sa mapayapang lupain, paano mo kakayanin ang masukal na gubat sa tabi ng ilog Jordan? Mismong mga kamag-anak mo, ang iyong sariling pamilya, sila man ay nagtataksil sa iyo. Sumisigaw sila laban sa iyo. Huwag mo silang pagkatiwalaan. Kahit pa tila maganda ang sinasabi nila. Aking iiwan ang aking templo. Itatakwil ko ang aking minanang bayan. At hahayaan ko ang mga Israelita sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ang aking minana ay naging gaya ng leon sa gubat na umaatungal laban sa akin. Kaya't kinapopuotan ko na ito. Ang aking bayan ay naging gaya ng batik-batik na ibong mandaragit na kinakalaban ng mga ibang mababangis na ibon. Tipunin ninyo ang lahat ng mababangis na hayop. Papakin ninyo ang aking bayan. Maraming buwag na pastol ang sisira sa aking ubasan. Tatapakan nila ang aking bukirin. Gagawin nilang desoladong ilang ang aking magandang lupain. Gagawing tigang na ilang
ang lupain sa aking paningin. Dahil walang nagmamalasakit dito. Sa lahat ng mataas na burol, sa ilang ay naglipana ang mga maninira, sapagkat ang tabak ni Yahweh ay sumasaklaw mula sa isang dulo ng lupain hanggang sa kabila. Walang maliligtas. Magtatanim sila ng trigo, ngunit tinik ang aanihin. Magsisikap sila, ngunit walang mapapala. Mapapahiya sila sa kanilang ani dahil sa tindi ng galit ni Yahweh. Tungkol naman sa lahat ng masasamang kapitbansa na umagaw sa lupain ibinigay ko sa aking mga Israelita. Bubunutin ko sila mula sa kanilang lupain at puprotektahan ko ang sambahayan ni David mula sa kanila. Ngunit pagkatapos ko silang bunutin, kaawaan ko rin sila at ibabalik sa kanilang lupain. At kung matuto silang sumunod sa katwiran na nagsasabing kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral, kahit ay tinuruan nila ng pagsamba sa mga idolo, ay pahihintulutan kong manirahan sila sa gitna ng aking bayan. Ngunit ang mga bansang hindi kikilala sa Awasaki, ang sabi ni Yahweh. Yada. Yada. Sixteen na pala tayo. So, dumaing pala si Jeremiah dito, daing ni Jeremiah. Kala ko 15 pala, 16 na pala tayo. Daing. Sabi niya, kasi feel ko to nung binabasa ni Sis Maria, na kahit ako, di ba, minsan tayo dumadaing ng ganito. Sinasabi natin, lagi kang matuwid, Yahweh, kapag lumalapit ako sa iyo upang humingi ng hatol. Ngunit nais kong magsalita tungkol sa iyong katarungan. Bakit ba namumuhay ng matiwasay ang masasama? Bakit tila payapa at panatag ang mga hindi matuwid? Parang asensyal, parang ang saya ng buhay nila, no? Tapos, ikaw ang nagtanim sa kanila, kaya sila ay nag-ugat, lumago at namunga. Lagi kanilang binabanggit, ngunit wala ka sa kanilang mga puso. Lalo na yung mga iniwan nating mga religion, mga ex-chan, parang parang wala silang problema, parang ang gaan-gaan ng buhay. Kasi magtatanong kang ganun, bakit tapos yung ako noon parang tinatanggal lahat nung mga yung dating tinitake for granted mo yung tuwasay na buhay, parang tinatanggal sa'yo, di ba? Parang, bakit ganito? May mali ba akong ginawa? Tapos sila, ngunit kilala mo ako, Yahweh. Nakikita mo ako at sinusubok mo ang aking isipan. My thoughts about you. Ihiwalay mo sila gaya ng mga tupang dadalhin sa katayan. Italaga mo sila or set them apart. O, italaga mo sila para sa araw ng pagpatay. Ano pa siya, no? Inihingi niya, gano'n siya prangka, sa alahaya. Hinihingi niya na sila na lang dalhin mo, sila ang parusahan mo. Di ba? Sabi niya na, yung mga hindi talaga sumusunod sa kanya. Although religious sila, pero ibang pangalan naman, sa ating religious sila, pero ibang pangalan na kanilang tinatawag, di ba? Hanggang kailan mananatiling tigang ang lupain at matutuyot ang damuhan sa lahat ng parang.
Nangamatay na ang mga hayop at mga ibon dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. At sinasabi pa ng mga tao, hindi niya makikita ang mangyayari sa amin. Sabagay, ang ano naman, ang mga kasalanan at pagsuway na ginagawa ng mga Israelita na nakatago pa. Pero yung mga ano, sa panahon natin ngayon, lantaran. Lantaran na, di ba? Lalo na may social media. Kitang-kita na yung mga ano, mga kabaluktutan na ginagawa ng ano, ng ating mga kababayan. Hindi mo naman masisisi kasi hindi naman sila covenant keepers. Diba? Hindi mo masabing ano kasi ibang pangalan pa talaga ang tinatawag nila. Kumbaga, wala silang covenant na ano na nilalabag kasi hindi naman sila pumasok sa covenant. Tayo, yung ating mga kasama dun na dati na naturingan covenant keepers, hindi natin mahusgahan kasi hindi naman natin sila kasama, di ba? So, ano, ito naman ang sagot ni Yahawa. Sinabi ni Yahawa, kung napapagod ka na sa pagkikipagkarera sa mga taong naglalakad, paano mo kakayanin ang makipagkarera sa mga kabayo? Sabi niya, yan pala, naglalakad pa lang yung mga taong yan. Paano magkipagkarera doon sa mga bibilis na takbo? Ibig sabihin niya, ah ang sinasabi ng ano din ng alahiyam dito, wag mo sila sabayan, dapat mauna ka sa kanila. Hindi ka dapat na mag-adjust sa kanila. Kailangan proactive ka, do your utmost kayanin. Wag mo lang sasabayan. Maging mas ah wag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila. Parang ganun eh. Tapos, kung natitisod ka na sa mapayapang lupain, paano mo kakayanin ang masukal na gubat sa tabi ng ilog Jordan? Oo, kung natitisod ka sa ano komportableng pamumuhay, paano mo kakayanin yung kapighatian? Parang gano'n ang sabi, 'di ba 'yan nasabi din naman sa Hero? Ang ano, yung tinanong siya kung ano ang magandang ituro sa mga kabataan, anong skill ang magagamit. Di ba ang sabi ng mensahero, yung mabuhay ng simple, matutong mamuhay sa ano, nang walang kuryente, nang walang tubig, yan, di ba? O yung ano, magsaing ng walang posporo. Di ba ganun ang mga sabi ng ano, ibig sabihin survival. Wag matuto ng ano ng yung adaptation. Hindi lahat ng panahon komportable tayo. Paano nga naman yung nagrereklamo ka sa traffic? Paano na lang kung sa ano ka na napadpad? So wala nga traffic pero aakyat ka naman ng bundok, 'di ba? So walang sa bangin. Saan ka pa? Sa traffic o sa bangin, di ba? So, paano nagrereklamo ka na, dapat maging, ah, huwag ka lang titingin sa comfort zone mo. Kailangan go out of your comfort zone, sabi, no? Verse 6, mismong mga kamag-anak mo, ang iyong sariling pamilya, sila man ay nagtataksil sa iyo. Sumisigaw sila laban sa iyo. Huwag mo silang pagkatiwalaan kahit pati lang maganda ang sinasabi nila. So siguro hindi siya aware doon kaya pinapaalam sa kanya ng alayam na maganda lang ang pakitungo nila sa harapan niya. Pero siguro sa pagtalikod niya kinahihiya siya kasi 'di ba kung ano sinasabi niya sa mga tao na ganito, ganyan, ganyan. Yung mga tao siguro naiinis na. Siguro naiinis sa kanya dahil yung paulit-ulit na lang siya kung mag-warning. Kaya yung mga mismong kamag-anak niya, tinatakbol na siya. Ganyan, siguro baka sinasabi siyang nababaliw o di ba? Or kasi hindi nila nakikita, yung nakikita ni Jeremiah. Di ba pag tumingin siya sa bundok, iba yung nakikita niya, yung mga kaganapan, yung magaganap pa lang. Ang mga tao noon, ang nakikita nila is yung doon sa panahon lang nilang yon.
So which is siguro sagana sila, payapa. So kahit ang mismong mga kamag-anak niya ang ang nagkakanulo sa kanya, nagtataksil, sumisigaw laban sa iyo. So wag mo silang pagkatiwalaan. Verse 7, aking iiwan ang aking templo. So dito, panahon pala ni Jeremiah, iniwan na ng dito ba? Parang, oo, aking iwan ang aking templo, itatakwil ko ang aking minanang bayan at hahayaan ko ang mga Israelita sa kamay ng kanilang mga kaaway. Kaya na nasira ang totally ang temple kasi umalis na ang alahayam doon. Nung maglaban ang nung nilusob ng Northern Kingdom o ng sambahayan ni Ephraim ang sambahayan ni David at kinuha nga yung mga temple yung mga artifacts pati pati dinala yung mga Levita, 'di ba? Nandun pa ang alahayam kasi yun ay ng alahayam, kalooban niya na mapunta sa Northern Kingdom kasi para maitakas nga, ma-secure kung ano man yun kailangang i-secure ng Northern Kingdom. Pero dito sa panahon ni Jeremiah, nagpaalam ang alahayam sa kanya na lilisanin, iiwanan ang aking iiwan ang aking templo. So hayaan na niya sa mga sa Babylonia yung templo. Kaya nga na-defile ng Babylon, di ba? Na-defile yung templo. Okay. Verse 8. Ang aking minana ay naging gaya ng leon sa gubat na umaatungal laban sa akin. Kaya't kinapupuotan ko na ito. So siya na mismo ang kinakalaban ng kanyang minanang bayan. Sakit siguro no, kung may emosyon lang ang uh, ang alahayam, kahit nga tao, di ba? Verse 9, ang aking bayan ay naging gaya ng batik-batik na ibong mandaragit na kinakalaban ng mga ibong mababangis, ng mga ibang mababangis na ibon. Batik-batik, halo-halo? Batik-batik, siguro, tipunin ninyo ang lahat ng mababangis na hayop. Papakin ninyo ang aking bayan. So inutos pa niya yung mga mababangis na hayop na papakin ang bayan. Hinayaan niyang papatay. So cleansing talaga ang lahat ng nangyayaring mga sakuna at digmaan, cleansing pa rin para sa alahayam to eh. Verse 10, maraming huwad na pastol ang sisira sa aking ubasan. Tatapakan nila ang aking bukirin. Gagawin nilang desoladong ilang ang aking magandang lupain. Oo, maraming ang fake na na priest. Maraming huwad na pastol. 'Di ba yung mga magtatayo sila naman kung ano-anong mga idolo sa loob mismo ng templo. So magiging desolate. Verse 11, gagawing tigang na ilang ang lupain sa aking paningin dahil walang nagmamalasakit dito. Sa lahat ng mataas na burol sa ilang ay naglipana ang mga maninira sapagkat ang tabak ni Yahweh ay sumasaklaw mula sa isang dulo ng lupain hanggang sa kabila. Walang maliligtas. So sinabi niya, talagang pinalinis niya yung buong lupain ng Judea. Verse 13, magtatanim sila ng trigo, ngunit tinik ang aanihin. Magsisikap sila, ngunit walang mapapala. Okay. Mapapahiya sila sa kanilang ani dahil sa tindi ng galit ni Yahweh. So, very wide ang dito, interpretation. Magtatanim sila ng trigo, ngunit tinik ang aanihin. Siguro magiging salat or hindi magiging productive ang kanilang mga gawain. Siguro mga at saka maaring
yung mga Babylonia missionary, tapos pero ang makuha nila ay mga tinik, mga fake na sinasabi nila na nabunga, di ba? Meron ganun sa Exyan na wala ka namang fruit eh, wala kang bunga. Ang kanilang definition ng walang bunga, wala kang na-recruit, di ba? Ganun yung sa Exyan noon. Kailangan magkabunga ka, ibig sabihin meron kang ma-recruit. Magsisikap sila ngunit walang mapapala. Okay, verse 14. Tungkol naman sa lahat ng masasamang kapitbansa na umagaw sa lupaing ibinigay ko sa aking mga Israelita, bubunutin ko sila mula sa kanilang lupain at poprotektahan ko ang sambahayan ni David mula sa kanila. Ano ba yung mga karapit na bansa? Di ba yung mga Moabite? Di ba yung sinabi nung previous? Yung mga Ammonite, mga Edomite, mga ama, mga ano ba yung mga Aramaic, di ba? Arameans, di ba? So, bubunutin niya. Pag maano rin sila, katulad ng Judea. Pero ibabalik din niya sa dahil maawa siya. Ngunit pagkatapos ko silang bunutin, kaawaan ko rin sila at ibabalik sa kanilang lupain. At kung matuto silang sumunod sa katuwiran ng aking mga Israelita at igalang ang aking pangalan na nagsasabing, kasing tiyak ng si Yahweh ay umiiral, kahit noon ay tinuruan nila ng pagsamba sa mga idolo ang aking bayan, ay pahihintulutan kong manirahan sila sa gitna ng aking bayan. So, yung ito pag pinaglingkuran nila or sumunod sa katwiran, sa righteousness. Ano ba yung mga bansa na nakapalibot ngayon sa Israel, mga Jordan, 'di ba, mga usually mga Islam, 'di ba? Mas matuwid pa sila ngayon kaysa sa ating mga ex-Christian na mga kababayan nating ex-Christian. Mas matuwid pa ang mga Islam. Kaya siguro na hinayaan ng Alahayam na manirahan sila sa paligid ng Jerusalem. 'Di ba yung mga ano kaya yung mga Palestinian, 'di ba? Mga na iwan sa Gaza, mga yan eh. Mga Islam yan, mas strict pa silang sa kanilang mga pamumuhay eh. Bago magka-Balfour, tahimik ang Jerusalem noong panahon na yon bago pa sakupin ng Balfour Declaration. Verse 17, ngunit ang mga bansang hindi kikilala sa akin ay lubos na wawasakin. No? So hindi makakabalik yung mga hindi kumikilala sa alahayam ng mga Israelita. Although ang tawag nila is Allah kasi sila, pero ah hindi nila alam ang tunay na yung banal na pangalan. Pero Allah ang tawag nila, di ba? Yung pa rin yung alahayam ng mga Israelita. So, inalaw ng alahayam na manirahan sa palibot ng Jerusalem. May karagdagan kayo mga kapatid. Yun lang Oo. sis yung kasi 'di ba to, hinaing ni Jeremiah. So Oo. hindi lang naman si Jeremiah ang nagbanggit ng mga hinaing, maging si Haring David, 'di ba? Oo. Na nakita niya na parang bakit pinagpapala pa kaysa sa kanya yung mga gumagawa ng masama. So Oo. parehas ang kanilang nakikita o Oo. naranasan. Oo. Pero ang kahabagan ng alahayam at ang kanyang pagpapatawad ay laging may kondisyon, 'di ba? Magbalik. Oo. Kung Ang manunumbalik kayo sa akin, ako'y babalik din sa inyo. sis na yung sinabi niya dito na yung mga nakatira doon sa mga sumakop sa kanyang lupain, eh,
bubunutin niya. Tapos, ibabalik niya rin sa kanilang lupain. Hindi ba, di ba parang lugi naman yun? Kasi sinakop May, na nila may, tayo, may pero, condition bro eh. hmm, Di ba? I-acknowledge, Oo. ina-acknowledge niya. Yung righteousness, kumbaga, Ito, verse 16. At kung matututo silang sumunod sa katuwiran ng aking mga Israelita at igalang ang aking pangalan at nagsasabing kasing tiyak nang si Yahweh umiiral kahit noon ay tinuruan silang pagsamba sa mga idolo ng aking bayan, ay pahihintulutan kong manirahan sila sa gitna ng aking bayan. hmm. So, So, laging may kondisyon ang kanyang hindi, pagpapanumbalik. Laging may hindi niya, kung. hindi niya kasi bumalik din sinagot naman ang dito. Israelita dyan eh. No? Oo. Hindi niya sinagot dito ng malinaw si Jeremiah. Yung hinaing ni Jeremiah. Hindi niya sinagot ng malinaw. Oo, sinabi Sinagot, lang niya, Hindi, kasi magtiis ano to ka. eh, kung Parang ganun eh. kumbaga sinagot niya ng, parang, hindi, sinagot niya ah, ng matalinghaga. oo, Oo. patalinghaga yung kanyang sagot. Sabi niya, Kailangan Tama maging naman yung tama naman yung bukas. sinabi ni si Salty dito na huwag kang makipagkarera sa kanila. Dapat mauna ka. Kasi ikaw itong nakakakilala sa alahayam, ikaw itong sumusunod, hindi dapat ikaw ang mauna para ikaw ang susundan. Hindi ikaw ang susunod sa kanila, kundi ikaw ang susundan. ang tanong niya payak eh. Sabi niya, bakit parang tila maayos ang kanilang pamumuhay? Hmm. Silang hindi sumusunod, silang hindi na nakakilala sa'yo. Tinatawag nila ang iyong pangalan, ngunit wala naman sa puso. Wala naman sa puso nila. Kasi nga, ibang pangalan yung tinatawag nila. Pero namumuhay silang payak. Hmm. Ibig sabihin, namumuhay silang Masagana ah, sila. sagana, Hindi sila oo. naghihirap. Hindi sila naghihirap. Wala Hmm. akong nakikitang kaparusahan nila na hindi katulad ng sinabi kay David. O baka hindi nilang sinabi sa kanya. Hmm. Kasi ito Kasi si masyadong, Haring David, sinabi ng alahayam sa kanya, sinagot siya eh. Pero tingnan mm, mo kung ano ang kanilang kahahantungan. mm, Oh, pinakita sa kanya yung kasagutan. Pero Pero yung ito, hindsight, di oo, ba? hindi direkta ito na sinagot ng alahayam, kundi binigyan siya ng si, palaisipan. palaisipan si Jeremiah. Pero Oo, si Jeremiah. kasi yung niya, yung tanong niya, specific yung tanong niya eh. Oo. Maunlad sila masagana sila, masaya sila. For the Ah, meantime, yung panahon na yon. Pero di ba lulusubin nga sila. Hmm. Kaya hindi, nga ito nga, winawarningan niya ito eh. nga, hindi, ito kasi hindi sinagot ng, hindi sinagot ng Oo. straight. Sinagot niya ng matalinghaga. Oh, hindi ka, Actually, hindi ano, na patalihaga kasi nagbibigay na nga siya ng warning eh. Alam na niya ang magaganap. Kaya lang siguro sobrang depression niya. Kasi nung previous natin, di ba, sinabi na ng gagawin. Kaya nga nagwa-warning siya. Nakikita na niya yung vision niya. Nakikita niya mangyayari sa mga tao. Pero siguro itong point na to, hindi ko alam kung ano to ha, kung dapat ito ang nauna dun sa mga previous. Alam mo, ni-rumble-rumble nila eh. Pero yung hindi talaga moment na to, hindi, parang depressed si hindi talaga Jeremiah. sinagot. Maski ako depressed din sa sagot eh. Hmm. Oo. Hindi sinagot ng eh. Hindi, intindihin natin mabuti na yung Parang sinabi niya. 'di ba, Hindi niya. na Oh. nalihis yung sagot ng alahayam dun sa Mm. kanyang tanong. Oo, Oo. hindi tinumbok Oo. yung tanong. Yun Oo. ang napansin ko rito. Hindi niya tinumbok yung tanong. Oh, dinaan niya Baka sa ngayon pa lang nagrereklamo ka, parang gano'n eh. Parang sinumbatan siya ng alayam eh. Sinumbatan din siya eh. Ngayon pa lang hindi kasi nga nagrereklamo ka, paano na? Pag ano? oh, Oo. tigas, sila man ay nagtaksil sa iyo. Sumisigaw sila laban sa iyo. Huwag mo silang pagkatiwalaan kahit pa sa. Oh, ito nga inilatag niya lahat eh.
Oo. Pero hindi talaga siya sinagot sis, di ba? Si Daniel, hindi Oo. talaga siya Oo. sinagot eh. Hindi siya sinagot. Masyadong malalim yung yung talinghaga dito. O Hindi kasi ko makuha syempre, yung you cannot question the potter, di ba? Dapat mm. anong ginagawa mo, di ba? Parang ganun na sabi ng parang ganun gusto ng alarm. Basta bakit ngayon? Hindi Sabi kailangan niya kung sagutin. napapagod ka, kasi Oo. nagkukumpara siya eh. Sabi niya kung Oo. napapagod ka sa lakad nila, paano pa kaya kung ang kabayo? Sasabay. O, Pa- paano mo sasabayan Oo. yung kabayo mo bilis? Paano mo sasabayan ng kabayo? Hindi ko Mm. makuha tong na to eh. Pero ang naiisip ko dito yung yung paano pa yung mga mauunlad na mauunlad na tao o mauunlad na bansa na hindi sumusunod sa akin. Ano, kung titingnan mo yung nila, pamumuhay nila, parang ang pagkakaunawa ko, parang alam mo naman na meron silang kaparusahan. Meron pa sa sinabi dun sa pangalawa, yung ano ba yun? Yung mabato. Ang sabi niya, ito ba yung mabato? Parang unfair lang yung sagot. Yan ang gusto kong iparating. Parang unfair yung sagot niya. Sagot ng alahaya. Oo, tama naman Mm, yun, bro. Yung ano mo, naisip parang, mo. di ba parang Kasi nga, unfair 'di ba yung yung sagot? mga bansa na ano, Mm. makikita mo yung mga bansa talagang umuunlad, sila pa nga itong mga powerful countries, 'di ba? Yun yung Oo. yun ang ibig sabihin ng Na kasakabayo. ibig sabihin, sila ay mga talagang mauunlad, mga malalakas. Lalo na kung titingnan mo yung Oh, lalo na kung yung, titingnan mo sila. yung Oh, mauunlad na lugar, na masasakit mata mo. Ang mga Oo. napaligid mo is mga kababayan mo. Paano na pag mga oo. foreigner na malalakas yung Kasi bilis? ang nakikita lang naman ni Mm. Jeremiah dito, mga kababayan niya na Lalo na hindi kung mga kabayo, sumusunod yun ang sa pagkakaintindi ko rito eh. alahayag. Oo. Eh Oo, bakit kaya sila yun yung mga kabayo. parang walang Mm. problema, umuunlad ang buhay, sagana. Oo. Mm. So, Hindi, tapos yan yung ang sa dulo, yung inayaw sinabi niya. niya na bubunutin niya, pero pag Pero tinanggap, ibabalik niya ulit. ibabalik niya ulit. Medyo Oo. Kailangan may matira, may mga tao doon, kundi kasi doon ako na pag walang tao doon, baka mas masahol na mga tao ang manirahan. 'Di ba kaya Basta, nga parang walang manirahang mga beast? hindi, Kasi ang ibig aminin sabihin natin, ng di ba? beast, Aminin natin, di ba, nasaktan din tayo sa sagot na to? Medyo nasaktan ako oo. eh. Oo. Oo. Nasaktan Kaya ako. sabi ko parang pareho kami ng noon. Ganyan din ako dati. Bakit yung mayayaman ba? Ba't ba ako pinanganak dito sa sa Pilipinas? Sabi mo ganun. Tapos hindi ka makaalis Oo nga eh. basta-basta. Kailangan pa ng Dati, visa. noon, So di ba, sila kung reklamo na natin yan eh. labas-masok sa Pilipinas. Sabi ko, kailangan meron show money ka pa. Parang, Tapos, parang, di ba? Parang di ba napakahirap meron ng kalagayan natin discrimination? dito sa Tapos, di ba, Opir. bubunutin Oo. ng Yahawa, pero pagka tinanggap siya, patatawarin niya na, paano na yung mga kasalanan nila sa atin? Paano na yung mga paghihirap na binigay nila sa atin? 'Di ba? Hindi, mga yan, yung Hmm. mga Hebrew din at saka mga pero wala pa diyan yung Babylon at saka Assyria. Mga Ay, Hebrew din ito. Okay. oo, yung Oh, di ba yung binasa natin okay. previous, yung mga Edomite, yung mga di ba, yung mga Pero Cushite, di ba? kahit na, 'di ba? Mabilis niyang Pero wala pa patawarin. doon yung Siguro, Babylon. Wala pa yung oh, yan. sa At saka, bagay, kasi at saka pinili niya yung lahi bumalik eh. din naman sila eh. Binalik din sila ni King Cyrus, di ba? From Babylon. Even after 70 years. Tingnan mo tong verse 14. O, tungkol Hmm. naman sa masasamang kapitbansa na umagaw sa lupaing ibinigay ko sa aking mga Israelita. Bubunutin Hmm. ko sila mula sa Yan kanilang nga yung lupain sinasabi ko. at Yung puprotektahan bubunutin. ko ang sambahayan ni David mula sa kanila. So, ang Oo. tinutukoy dito, yung sambahayan ni David. Oo. Poprotektahan niya. Kasi nga 'di ba Okay. naiwan Oo. ang naiwan ang sambayan ni David doon until 70 AD. Mm.
'di ba? Kasi yung ano, yung Maccabean yung ano, Hashemite Kingdom, 'di ba? Pinotektahan naman si ano sa bayan ni David dun eh. Yung Hashemite, 'di ba, mga ano yan, tribe of Judah. At tumagal din sila, ilang daan taon hanggang 70 AD. So, aalisin niya yung mga karatig bansa na nagpahirap sa sambahayan ni David. Ngunit Pero nakalagay poprotektahan dito, at niya kung si matuto Haring silang David. sumunod. Oo. Pero may kondisyon dito. At kung Mm. matuto silang sumunod sa Ito. katuwiran ng aking mga Israelita at Mm. igalang ang aking pangalan. Kahit So, hanggang Okay. ngayon, 'di ba oo, sis, hanggang ngayon ang mga bansang nasa foreign paligid policy pa rin ito. oo, mas righteous pa nga sila sa mga ano sa mga nandun, 'di ba naging mas righteous kasi ano, mga Islam strict yan sa mga naging mas sa ano kahit yung ano 'di ba yung Temple Mount nasakop ng ng mga ng Islam. Tapos hinaharap sila ng mga fake Jews, 'di ba? Kasi inalaw sila ng ano kasi ang Islam mas strict sa kanilang covenant na binigay kay Ishmael kaysa sa mga sa mga Sa bagay, naging ex-Chan tayo 'di ba? sa bagay, biglang may sumagi sa isipan ko. Sa bagay, dati pinupunasan ko pa nga yung mga rebulto eh. Oh, mas Pero, righteous pa sila kaysa sa atin, no? pero hindi, wala, ang tawag nito, di ba naglalakad pa nga ako sa altar ng nakaluhod. Ah, Aba, oh, tingin ng ah, tuhod mo, bro, ako nga, pero okay, naintindihan ko na. Kung ako nga pinatawad niya, sila pa. Oo. Kung ako nga, hindi niya lang ako pinatawad. Pinili ka pa. Tinawag ka Ano pa. pa, ikinuha niya pa ako sa putik, di ba? Oo. Sa Okay na. covenant. Sinama ka sa covenant. Mm. Patawad, dakilang alayan. So, sorry. Parehas lang tayo, bro. Ako nga, hindi ko na talaga inaasahan na kahabagan pa ako ng alahayam eh. Kasi biruin Sorry, mo, sorry. napudpud din ang tuhod ko sa pagluluhod. Nung ako'y Sinagot na. nasa kumbento, akala ko yun ang totoo. Oh. Kaya talagang ibinuhos ko na lahat ng paglilingkod ko. Pero yun pala, Okay. Ngayon na-reject ako. ano nang kinakalyo sa atin ngayon? Ang noo o ang ano? Ang no. Oo nga. Ang noo. Ano yun mga kapatid, kumunoy, no? Kumunoy. Oo. Pala, nagrereklamo ko eh. Ngayon, bigla ako sinagot. Kung ikaw nga, nagpupunas ka pa dun sa ano. Pero, binunot kita. Diba? Hinayaan kong malaman mo ang mensahero na nandiyan dyan na. Yun. Yun na, Oo. medyo. Para Patawad, bang ano patawad. kung titingnan Kailangan mo, ba? Kailangan haringgan ako sa'yo. pinarusahan na tayo, pinaparusahan tayo. Patawad, patawad. Kasi ito, Hawakan, hinangin kasi ni hawakan ko sa Jeremiah. ulo. Hawakan ko sa ulo, bro. Ayan. Ay ano, umalik ka sa Oh, lupa. Ano na, yun? ah, Yun nakis, yung ah, tog. pin- Yung tog. Yun, sin- tungkang ulo mo sinagot, sa lupa. Aray sinagot ako ko. agad, Sa sinagot ako ulo ka. agad. Ah, Nadala kasi ako dito kay Jeremiah eh. Siyempre, di ba, ramdam ko yung sinasabi niya eh. Oo Oo. naman, ramdam natin ang kanyang Ramdam ko yung hinaing. sinasabi niya, oo nga, pero sinagot din ako Oo. agad. Mm. Yung sagot wala dito eh, pero na-realize ko yung mga pinagagawa ko noon. Oo nga, no? Ba't ako nagre-reklamo eh, samantalang ito righteous na nagrereklamo sa kanya. Ako, hindi naman ako righteous, 'di ba? Ba't ako magrereklamo? Yun lang. Ayun na, Yun ang lang. kondisyon niya at kung matuto sila sumunod sa katuwiran. Mm. O, Ito tapos nagrereklamo kasi igalang sa ang kanya kanyang righteous, pangalan. 'di ba? Wala O, naman ako karapatan magreklamo eh. Yun nga, nagpupunas-punas ako. Kinakompleto ko pa yung Lumuluhod pa ha. Hindi, tsaka sa Gano'n Kristan nga ako, nakompleto ko nga yung simbang gabi. Oh, Kasi wow. sabi, pareho tayo, kumpletuhin mo bro. eh. Pareho tayo. Kumpletuhin mo yung simbang gabi para Para matupad yung makakain ng mo. puto bumbong.
Hindi, para matupad yung mga kahilingan mo. Sabi sa akin gano'n. Ako Oo, naman lahat si naman eh. Uto-Uto. Lahat naman tayo sumunod sa kanila eh. Ako naman si Sumunod sa Uto-Uto kung na, ano ang ipinagagawa sa atin. oo, Kaya nga mote na yan. sabi ko, Hmm. ibinuhos ko na lahat ang aking paglilingkod. So, Hmm. ibig sabihin, lahat ng Ah, kanilang inuutos na gawin ay nagawa ko na. oo. Si Jeremiah lang pala may karapatan magreklamo kasi righteous siya eh. Wala tayo. Wala Oo nga, tayo. righteous siya. Aray ko. Binabasa lang natin yung hinaing niya. Ang sinasabi sa atin, huwag niyo ikumpara yung sarili niyo sa kanya. Kasi yan, Pinaharap tayo sa ano, salamin. righteous yan at Humarap saka ka nga yan. sa salamin. Sino ka para Inutusan ko yan. magreklamo? Oo. Oh, tumingin ka sa salamin. Okay na, sinagot na yung mga tanong natin. Okay na. Basahin lang natin yung reklamo niya, ibig sabihin. Sabi Oo na. nga. Oo. Nakikisimpatiya ka kay Ay, isip tayo. Mali. Patawad, Oo. patawad na lahayam. Ito lang Jeremiah threatened with death. Jeremiah ay, ano ba yung threatened sa Tagalog? Pinagbabantaan. Bina, binantaan ng kamatayan. Ang Oo. Jeremiah. Okay, binantaan ng kamatayan. Binantaan ng kamatayan si Jeremiah. Pinagbantaan ng kamatayan. Saan yan, sis? Yung subtitle Subtitle. ni Jeremiah. Dito? Hindi ito Oo. daing. Hindi. Jeremiah threatened with death. Yun. Sige. So, Kung may kung may wala nang pinagbantaan ng kamatayan si si Jeremiah. Jeremiah. Oo. Kita ko lang. Kung may reklamo pa kayo dyan sa reklamo ni Jeremiah. Kung wala na kayong reklamo, back to you, Sis Maria. Aray ko. Ayan, pinagbantaan ng kamatayan si Jeremiah. Oh, okay. So, dito na tayo, move on na tayo. Hindi. Dito, saan ba yun, sis? Ang susunod na Ikaw talaga. sorry. Mali. Advance ako masyado. Advance ka naman. Arobak mo na lang. Daing. Ayun tuloy, Arobak lang. Hindi kasi, sa bagay, kinapi ko na yun eh. Oo. Daing ni Jeremiah. Kasi nag-iiba yung niya di ba, context. Oo. So, ilan ba siya? 12. Hindi kasi ako tumitingin naduduling ako pag sa cellphone. Sa Nahimasmasan ako ng gusto dun Oo. Lahat tayo, di ba? Oo nga, bakit ba? Oo. Kala natin, feeling natin, righteous tayo. Wala naman perfect. Righteous lang pala. Wala pa, di pa nga tayo nakapasok sa righteousness noon eh. Oo eh. Kahit gaano kaganda ng gawin natin, di pa tayo nakapasok sa Wala tayo righteousness sa covenant. sa pamantayan ng righteousness ni King Yahushai. Kasi labas pa tayo sa covenant. Oo, wala pa tayo sa covenant, kaya hindi pa counted yung ating mga good works. Reklamo mo. Sino ka ba para magreklamo? Ito kasi si Jeremiah, handpick ito katulad nila David, talaga siya mismo ang umano dito. At saka lumakad talaga sa katwiran nitong mga to. Tuloy ako. Nahiya tuloy ako sa sarili ko. Di lang naman ikaw bro lahat naman tayo. Mas lalo pa ako kapag Napakaigsing panahon pa lang natin na kalyo-kalyo ng tuhod ko noon eh. Hindi ko na nga maramdaman kahit napukpukin mo eh. Sariling self-righteous yung sariling gawa, Oo. Pakapalan ng tuhod, mas banal. Diba? Kaya nga eh.
Tapos, hindi pa pala, hindi pa pala tayo naka-enroll sa righteousness. Nagreklamo ka sa CNC sa mababang grade. Wala ka pa palang grade. Wala kang nagrereklamo tayo. Bakit wala tayong Teacher, benefits? hindi ka, enroll ka ba? Wala ka pa sa listahan. Ba't wala tayong benefits? Hindi pa pala tayo enrolled. Bakit ka nag-claim ng benefits? Wala ka naman pangalan dito. Hindi ka naman Hindi ka naman naka-enroll. nag-enroll ka ba? Oh. Pagtawanan ka pa, no? Yung reader natin, ready na? Sige, move na tayo. Next chapter. Ay po. Kabanata 17. Pinagbantaan ng kamatayan si Jeremiah. Noong pasimula ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah mula sa sambahayan ni David, dumating ang mensahe ni Yahweh na nagsabi, "Tumayo ka sa bulwagan ng templo ni Yahweh at magpahayag ka sa lahat ng mga taga-Judea na mula sa iba't ibang bayan na dumadalo upang sumamba sa aking templo. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang mag-alis ni isang salita. Baka sakaling makinig sila at bawat isa ay tumalikod sa kanilang masasamang gawain. Kung magkagayon, kayo ay maghihinay-hinay. Hindi ko na Ako isa sa ay katuparan ang maghihinay-hinay. kapahamakan na balak kong ipataw dahil sa kanilang kasamaan. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, kung patuloy kayong susuway sa aking mga utos sa tipan at hindi kayo makikinig sa akin ni sa mga salita ng aking mga lingkod na mga propeta na paulit-ulit kong isinugo sa inyo. Kung magkagayon, ang bahay na ito ay gagawin kong tulad ng nangyari sa Shiloh. At ang lungsod na ito ay magiging isang sumpa sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Narinig ng mga huwad na propeta, mga saserdote, at lahat ng tao ang mga salitang binigkas ni Jeremiah sa templo ni Yahweh. Ngunit pagkatapos ni Jeremiah, ipahayag ang lahat ng inutos ni Yahweh sa kanya na sabihin, ang mga huwad na propeta at saserdote ay dumagsa sa kanya. Hinuli nila si Jeremiah at sinabi, dapat kang mamatay. Bakit ka nagpapahayag sa pangalan ni Yahweh na ang bahay na ito ay magiging gaya ng Shiloh at ang lungsod na ito ay magiging wasak at walang tao? Nang marinig ito ng mga pinuno ng Judea, umakyat sila mula sa palasyo patungong templo ni Yahweh at naupo sa pasukan ng bagong pintong daan ng templo. Pagkatapos, inakusahan ng mga huwad na propeta at saserdote si Jeremiah sa harap ng mga pinuno at sinabi, ang taong ito ay nararapat na hatulan ng kamatayan sapagkat siya ay nagpapahayag laban sa lungsod na ito. Narinig ninyong lahat ang kanyang mga salita. Sumagot si Jeremiah sa kanilang lahat. Si Yahweh ang nagsugo sa akin upang ipahayag ang lahat ng bagay na inyong narinig laban sa bahay na ito at sa lungsod na ito. Kaya't baguhin ninyo ang inyong mga lakad at mga gawa at makinig kayo kay Yahweh na ating alahayang. Kung magkagayon, maghihinay-hinay si Yahweh at hindi na niya itutuloy ang kapahamakan na kanyang sinabi laban sa inyo. Tungkol naman sa akin, ako ay nasa inyong mga kamay.
Nawala ka, Sis Maria? Sis Maria, nasaan ka na? Tuloy mo na nga si Salty, nawala si Sis Maria. Okay, verse 14. Sorry. Hindi Tungkol, sila kami nabasa. Verse 14, no? Bakit siya nawala? Sa labas ba siya? hindi ko alam bakit nawala. Okay, verse 14. Okay na, sige. Tungkol, Saan okay banda na? huminto? Opo, saan banda huminto? 14, verse 14. 14. Tungkol naman sa akin, ako ay nasa inyong mga kamay. Gawin ninyo sa akin ang anumang inaakala niyong mabuti at matuwid. Ngunit tandaan ninyo ito, kung ako ay inyong papatayin, dadalhin ninyo ang kasalanan ng walang salang dugo sa inyong sarili, sa lungsod na ito at sa mga naninirahan dito. Sapagkat ang totoo, si Yahweh ang nagsugo sa akin upang sabihin ang lahat ng mga salitang ito sa inyo. Kaya't sinabi ng mga pinuno at ng buong bayan sa mga huwad na saserdote at propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito, sapagkat nagsalita siya sa atin sa pangalan ni Yahweh na ating alahayam. Tumindig ang ilang mga namumuno sa lupain at nagsalita sa harap ng buong kapulungan. Si Micah mula sa Moreshet ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekiah ng sambahayan ni David. Sinabi niya sa lahat ng mga tao ng Judea, ganito ang sabi ni Yahweh na alahayam, ang Sayon ay aaruruhing gaya ng bukid, ang Jerusalem ay magiging buho, at ang burol ng templo ay matutubuan ng damo. Pinatay ba si Micah ni Haring Hezekiah ng sambahayan ni David o ng alinman sa mga taga-Judea? Hindi ba't siya ang natakot kay Yahweh at humingi ng kanyang habag? Kaya't si Yahweh ay naghinay-hinay at hindi niya tinuloy ang kapahamakan na kanyang ipinahayag laban sa kanila. Ngunit tayo ngayon ay malapit na magdala ng malaking kapahamakan sa ating mga sarili. Si Ahikam na anak ni Shaphan ay kumampi kay Jeremiah, kaya't hindi siya ibinigay sa mga tao upang patayin. Isa pang lalaking nagpropesiya sa pangalan ni Yahweh ay si Uriah, na anak ni Jeremiah mula sa Kiriath Jearim. Ang kanyang mga ipinahayag laban sa lungsod at lupain ay katulad ng kay Jeremiah. Nang marinig ito ni Haring Jehoiakim at ng kanyang mga pinuno, nagpasa siyang patayin si Uriah. Ngunit nang mabalitaan ito ni Uriah, tumakas siya patungong Egypt. Gayunpaman, nagsugo si Jehoiakim ng mga tao, kasama si Elnathan na anak ni Akbor, papuntang Egypt. Dinala nila si Uriah mula sa Egypt at dinala siya sa harap ng hari, at doon ay pinatay siya sa pamamagitan ng espada at hinagis ang kanyang bangkay sa libingan ng mga karaniwang tao. Yada. Niyada. Yada. So, ang napansin ko agad dito, yung yung mga false prophets at saka mga saserdote pa ang mas kumakalaban kay Jeremiah. Kasi iniisip nila, trabaho namin yun, mas malapit kami sa alahayam kaysa sa'yo. Bakit sino ka para magsalita ng ganun? Kasi hindi nga naman Jeremiah. Buti na lang yung mga namumuno naman sa gobyerno,
ang nagsabi, bakit papatayin, wag patayin si ano. Baga nag-isip sila ng precedent na case, di ba? Parang nag-isip, ginamit nila logic nila. Ba't di naman natin pinatay yung dating nag-warning din. So, kaya naligtas ang buhay ni Jeremiah sa panahon na to. Okay ba? Puntahan natin verse by verse. So, pinagbantaan si Jeremiah verse 1. Noong pasimula ng paghahari ni Jehoiakim, ito yung pangalawang hari, yung sumunod kay, nasa ba yung ating, ha? Ano nga ba yung, Sumunod kay Josiah, hindi, pangalawang anak ni Josiah yan. si Jehoiakim at si Jehoiachin, di ba? Ay, Jehoahaz pala isa. Jehoahaz. Si Jehoahaz, hindi nakasulat dito eh. Jehoiakim na agad eh, no? Kaya nga, tingnan natin. Yung si Di ba, Jehoahaz, kay Zedekiah siguro yan. Kay di ba, After di ni ba parang Josiah, ang sumunod ay si Jehoahaz. Pero 3 months Oo. lang siya naging hari. Oo. Hindi na sulat dito, pero Sunod na nangyari ito na si yung Jehoiakim. Oo, pangalawa na siya after sa mga anak. Di ba tapos na yung first batch alis na eh. Oo. First batch. Kasi yung panahon ni Jehoahaz, di ba yung Babylonian captivity na yon? Oo, first batch. At saka Oo, si first Jehoahaz, batch. agad nila na bulag ang mata. Hmm. Ito si Joachim, yung pangalawa, na nakinig siya. Nakinig siya sa sa warning ni Jeremiah. Kasi nga dahil sa sabi ng mga ibang namumuno. Oo. Di ba At si saka ito, Ezekiel, ang prophet, noong oo, si time na Ezekiel, kanilang nung kay ng Jehoahaz. kay Jehoahaz, hanggang Oo. kay Jehoiakim. Oo. Tapos si Jehoiachin ang sumunod. Etong si Oo. Jehoiachin, ito yung Sumunod. binigyan ng magandang Pabor. pagtrato ng Babylon. Oo, kasi nakinig siya sa Oo. sa sinabi ni Jeremiah. Kasi kasama niya yung nanay niya diyan eh. Okay, ang sabi ni Yahweh kay at tumayo ka sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Actually, bulwagan kasi merong ang courtyard kasi hindi sa courtyard. 'Di ba yun yung open na ang sa Tagalog ng courtyard kasi is looban. Kaya sabi ko baka malito yung mga tao kung looban. Ano yung looban na Kasi nilagay ko yung bulwagan. Pero Kaya kung pala 3 months bulwagan? lang itong naghari si Jehoahaz. Kasi inano na sila, Oo, ng dinala Babylon. na sa Babylon. Oo. Tapos yung naiwan, kasi batch 1 sila, yung batch 2, yun ang Si Jehoiachin. pinamunuan ni Jehoiakim Oo, ito. ng 11 years. Oo. So, after naman ni Jehoiakim, naghari siya ng 11 years, na naman, yung batch 2 ay pinadala naman doon sa Babylon. Kaya nung panahon na yon ang naghahari na si Jehoiachin o si Jeconiah. 3 months lang din siya kasi napunta na sila sa Babylon. May Oo. naiwan pa. Ang naghari naman that time si Zedekiah. Oo. 11 years naman siya. So mapapansin mo bakit parehong 11 years at 3 months? Siguro nakaprogram na to sa kanila, no? Na after 11 years, kukunin na naman nila yung natitira ng mga Israelita. Babylon? Wait. Oo. Tingnan ko yung aking Ayun, saan mo kinuha yan? Doon sa naka-screenshot? Oo. Kings? Sa Kings? 11 years na Oo. naman to si Zedekiah. Tapos, Oo. after naman ni 606 Zedekiah, BCE. oo, na siya, kumbaga, ito na yung sumunod, the fall of Jerusalem. Kasi itong mga Ito yung tinatransport final na nila, Prophet Jeremiah pa rin. sambahayan ni Ephraim.
Mm. Kasi wala So nang yung 9 hari. to 11, 2 years to eh. 2 years na ano, yung paggubgub sa kanila. Oh, 3 months nakalagay Tsaka dito, hindi na sis. to si Nebuchadnezzar, hindi na si Nebuchadnezzar to. Parang iba ng ano eh. Iba na ang hari ng Babylon. Yung kay Marami kasing Zedekiah. naging hari ang Babylon eh. Iba Tanaya, oo. Hmm. At saka ilang years ang gap nila? 18 years ba? 11 years. 606. 606 BCE yung first deportation. Second Oo, deportation, tapos 500. 597. Oo. At ang last nila ay 586. Oo. So In 3 11 years na. years. Oo. Oo. Tapos ito na, ang Fall of Jerusalem, ito na yung sambahayan ni David. Sila na itong sinalakay ng Babylon at saka Siege ng of Jerusalem. Assyria. Mm-mm. Hanggang ngayon nga yung pagsakop ng sambayan ni David, hanggang ngayon sa Africa, parang hanggang ngayon madali silang matakot. Oo nga Madali eh. silang matakot. Nababayaran, Parang, corrupt din kasi bro. Corrupt din yung ano nila, tsaka ano, gobyerno. parang nahulog talaga sila sa ano, hindi rin, nahulog sila dun sa, hindi lang dun sa idolatry sila nahulog din sila sa sorcery. Oo. Ano sila dun sa mga kulam-kulam, meron nga yung parang prank, di nakadiaper yung lalaki na ano, ginanon niya lang ng powder yung mukha nung nakasalubong niya, nakakuntsaba niya rin. Tapos tumumba. Ngayon yung mga naglalakad dun sa kalsadang papunta dun sa direksyon nila, tinitigan niya ngayon. So maya-maya, hinabol niya, nagtakbuhan sila. Ibig sabihin, sobrang nasira yung kanilang pagkatao. Hindi, kasi halo din ng Hamites kasi yun bro. Ang Hamite talaga ever since kasi di ba Egypt ang namuno sa kanila, which is ano din ng mga Greek, yung mga This paraon. is, mga ano sila eh, mga blackish brown eh. Mga dark brown sila. Nahalo-halo na nga. Tapos yung mga labi nila maninipis eh. Ano na Oo, talagang kwan? halo-halo na. Kasi Halo na. pag nahaluan sila ng ham, ma-distinguish mo yung ilong nila, yung labi nila, medyo malaki. Pero Oo. yung kasi mga ham kasi ganun ng mga labi. Pero sila hindi eh. Normal katulad natin. Malaki, makapal lang ng konti. Pero maano mo talaga na mga tribe of Judah sila. So, Pwede rin from the first couple, no? grabe yung grabe yung takot hanggang ngayon yung nangyari sa kanila na yun. Kasi after pa Yung nung cannibalism. bago talaga sila mawasak, meron pa silang isang prinotektahan na parang isang bundok na nandoon sila nakatira, na hindi sila mapasok-pasok noon hanggang sa Yung ilang Machu buwan lang. Picchu, di ba? Machu Picchu, parang ganun din yun eh. Ilang Tingin ko ilang first buwan couple 'yon, yun. hindi sila mapasok ng mga Romano. Yun na yung huli eh. Hindi sila mapasok ng Romano. Ginawa ng mga Romano, gumawa sila ng tulay na semento para mapasok nila yon. Gumawa sila ng tulay doon sila kasi yun, kumpleto eh. Kasi bundok yun eh. Ah, patag sa Saan yun? itaas. Africa? Africa? Hindi, sa Jerusalem. So Jerusalem. ngayon ang nangyari, bago pa sila nawasak, ang nangyari doon, ano pa, ilang kumpleto sila, may tubig, may talagang hindi sila Nagawa sila na ramp, mm, oo. gumawa sila ng tulay, yung rampa, para maano nga, yun, nasakop sila, yun na yung muli. Pero Oo, grabe, si grabe. Zedekiah kasi pinaagos niya yung Gihon Spring sa loob. Kaya meron silang Mm. tubig. Oo, Gumawa yung siya ng matubig sila kanal. doon. Doon, Oo. yun yung huli. Yun yung huling Oo. nila. Yun yung huling stud nila doon para, Tapos, nung oo. panahon ng Messiah, dun sila, miracle, di ba, yung Gihon Spring, dun Oo. yung, hinihintay nilang umahon. Tapos yung mga disabled o may mga sakit, Doon na, yun ang o doon inaano. na, doon na sila tuloy yung tapos ginawan sila ng Coliseum na doon eh. Ginawa na sila Oo. mga gladiator. Yun na yung stat. Tapos pagdating ng Messiah ngayon na. Kasi hindi na siya kilala eh. Ibig sabihin, Oo. sa sobrang takot nila, sa sobrang nila, siyempre pinapatay yung magulang mo, yung anak mo sa harapan mo, ikaw ba naman?
Hindi ba? Ganyan naman ang ginawa nila din sa ano, sa Kingdom of Caloocan, di ba? Pinapatay mismo sa harap mo yung mga anak mo, yakapin mo lang yung cross, yakapin mo yung Christianity. Alam So, nila kung saan nagmula, no? Mm. Pero yung tayo, hindi naman talaga tayo lubusang, yung mga damdamin natin, hindi lubusang nawasak. Kasi bit-bit pa rin natin yung salita natin eh. Bit-bit pa rin natin yung kultura natin eh. Yun nga lang, nahaluan ng sorcery at Babylonia. saka ng western yung pag-uugali natin. Pero hindi pa rin talaga lubusan. Hindi nga, ito nga yung sinasakop na hindi masakop eh. 'Di ba? Nasasakop pero mawala rin sila. Ngayon na lang natin naintindihan na iba Naging, tayo. may ano din, may pakinabang din yung pagiging matigas ulo natin. Mm. Minsan, di ba? Naiba tayo. Oo. Naiba pala tayo. Saka iba yung ating land, yung topography natin, saka yung Mm. may body of water kasi na ah, at saka yung Ibig, mabundok, tapos maraming dagat. Kaya yun ang ibig, protection din. ibig sabihin mga kapatid, yung two witnesses, gising na yon at saka solid na sila. Isa na lang dun sa apat ang dapat magising kasi pag nagising tayo, susunod na yung House of David eh. Susunod na yun eh. Susunod na yun. Kaya lang hindi pa. Hindi tayo tulog So, eh. yung iba gising na bro. Yung iba, 2017 ko pa nalaman na kaya Mm. nga may nagsabi sa akin na sa US siya. Kaya yung mga doon, pag nakikita siya, a brother, alam nila na may mga nakakalam na parang mga Ilan. Pero Pilipino. ilan lang yung sis. Oo, Ilan ilan lang. lang. Oo. Pero yung Kaya, talagang magigising tayo as isang solid na bansa, nasyon. no? Kasi kung pag-aaralan nyo yung China, sobrang aga nila nagising. Kaya nga, pinag-isa nila yung bansa nila. Yala, sige, atake dito sa kabila doon, atake doon. Na-preserve kasi nila yung Oo. kanilang manuscript. Kaya Na-preserve nga, nila, meron silang. kaya nga, nire-recommend ko nga ngayon na panoorin niyo yung kay Jet Li, yung Hero. Maganda yung ano na yun eh. Maganda yung movie na yun. Jet Bandang Li, huli na anong rin. year yon? Anong year Then, yon? parang mga ganyan sis, mga 2017 din. Mga Hero? ganyan. Baka napanood ko na yun. Ano nga yan eh, yung na-realize niya na, kaya pala yung assassin na pinadala doon, hindi niya pinatay. Kasi nga, nakita niya yung vision nung emperor. Oh, Mm-mm. nakita niya na kung magkakaisa lang sila, magiging solid sila na bansa. Yun ang nakita kasi nung assassin. Siya pinadala rin siya para patayin niya yung assassin, tsaka patayin niya yung emperor. Kaso nakita niya rin yung nakita nung unang assassin na pinadala. Kaya So, yun, hindi rin yung kaya siya tinawag na hero. Kasi nga As- mapapatay niya na, pero hindi niya tinuloy. speaking of movie, sino ka pa din ng Spider-Man? Hindi nyo Hindi ko, napansin. hindi ko pinanonood Yung yung mga hand ganun. sign ni Spider-Man, di ba? Hand sign ng Vatican. Hand Oo. sign ng mga no? Bate ka. Mga Hindi ko- ng mga Satanist. Magmula nung sis, hindi na ako magmula Oo. nung hindi na ako nag Ang mga bata ngayon, ganun ang yung mga hand sign pero eh. kahit pa paano, tinitingnan ko pa rin, pero wala na. Nawala na yun. Nawala Hindi, na yung oo. dating ako. Hindi, ako din, hindi. Dati, bro, libre ako sa libre ako sa movie house. Oo nga pala, Pero, no? pero, nagsawa din ako. Kaya hindi na ako nanonood ngayon. Kaya pero, saka, ano, maganda. Pero nakita ko lang kasi ang dami social media eh. Dahil, promotion, di ba? Dami mga hand sign nila. Puro ganun. Di ba ganun yung hand sign ng Pope? So, anong chapter, anong verse na tayo, sis?
Sa verse, yun, yung tumayo ka sa bulwagan. Tinatanong ko kung ano mm, yung mas appropriate na word for courtyard. Kasi sa Tagalog kasi pag tina-translate nila, looban. Ano ba? Kasi ang courtyard kasi walang bubong. Ang bulwagan mm, kasi may bubong, 'di ba? may bubong. Di ba Hindi ang naman Tama. siya. di ba ang So, pronunciation ng looban yung manakawan ka, pero kapag looban, yun, looban. Hindi, oo nga dalawa kasi yung meaning. courtyard Yung eh. isa looban ka, yung isa Di ba? looban. Kaya Ibig ang sabihin, inisip ko dyan, ah, Kaya ginawa kong bulwagan. oo, Pero bulwagan sa actually, looban, sis. Baka pwede. Bulwagan sa courtyard looban. bulwagan sa looban. Oo. O looban. Kasi ginawa ko nilang bulwagan lahat. Kaya lang kasi, ang definition ko ng bulwagan is room, malaking room na Oo. na may bubong. Oo. Oo. Pero Courtyard. pero siguro ano na rin sige i-retain na lang natin ang bulwagan kasi ang ano naman hindi kayo makakapasok sa loob ng templo kung talaga sa courtyard ka lang naman eh. 'Di ba? Doon na kung saan nandun yung ano di tama yung, may altar. yung bulwagan kasi ang inaano lang naman dito ay yung, parang lugar na pagsasambahan. Ay, nung lugar ng Oo, isang pag templo. pag aanuhan, Tama. pag titipunan ng mga tao. Punan. Oh, Kung tama yung nasaan yung bulwagan. ano, yung ano. Specific naman eh. Mm. oh. So ano, sa bulwagan na lang, tumayo ka sa bulwagan ng templo ni Yahweh at magpahayag ka sa lahat ng mga taga-Judea. Open place siya. Hindi, Open kulang place. to. At magpahayag ka sa lahat ng Israelita, sa lahat ng mga Israelita na taga-Judea. Mga Israelita. Naka-indicate Israelita na taga-Judea na mula sa iba't ibang bayan na dumadalo upang sumamba sa aking templo. Wait ah, ah, parang iba kasi ang ano yan. Hin- Tell the, Hindi ano, ba pwedeng hindi ba po pwedeng bakuran yung bulwagan tumayo ka sa bakuran. Pwede. o balkona? Oo. Ah, tumayo ka sa Bakuran. loob, labas na Bakuran. looban. Hindi, kasi Bakuran pag siguro yan bakuran kasi ang eh. bakuran pwede din namang pagtipunan eh. Kasi open place naman. Oo, Mm, Ang kasi pwede kaya, bulwagan rin. is open kaya place. apat na ano eh, Tama. apat na side yung bakod eh. So, paano yan yun? So, tama natin yung bulwagan. Baka sa likod Oo. na bakod, gilid na bakod eh. Tumayo ka sa Hindi, bulwagan. pagka pagtitipunan talaga sis, ano yan, bungad talaga yan. So Oo. pwede rin na bakod, bakuran. Kaya lang, kung pagtitipunan mo siya, syempre may bubong dapat yun. Ang pinaka ano talaga dyan, siguro nga talagang bulwagan. Kasi kung bakuran, perimeter ka ng templo, kung saan nakatayo yung templo. Pero ang tanong, may Harap. bubong ba doon? May bubong ba dyan, sis? Binanggit ba na may bubong? Hindi, yung parang definition lang. A place or a room for Map gathering. ang, Parang so ganun eh. ibig sabihin, ano nga yan? Upang Bakuran. Bakuran kung saan. Kasi teka, tanong, nagtetet ba ang mga Israelita dyan? Hindi. hindi. Ito yung may altar eh. May nais lang ako at magpahayag ka sa lahat ng mga Israelita na mula sa iba't ibang bayan sa Judea. Inaano Siguro ko, tama. Siguro tama na ang dumating. ang bakuran. Bulwagan na. Tumayo ka sa bakuran. No? Kasi diyan minsan, 'di ba, may preparation, may event, diyan Hmm. Oo. Tama, dinadako. kasi yung katulad natin, nasa bakuran na tayo, may mga preparation Oo. din kasi, di ba? May ano, Kasi ito Kasi bulwagan. nandito yung sunugan kasi, 'di ba? Kung titingnan niyo yung yung design ng ano, 'di ba? Kasi open place siya. So Ito kung open, bulwagan, ito courtyard, open, kumbaga may sis. pwede naman open bakuran na looban lang. Open yan.
Walang Oh, bubong. oo, Walang bubong kasi kasi di ba, nandiyan yung halaran eh. oo. Hmm. Oo, tama. Pwede namang may bubong, pwedeng walang bubong, ang O di bakuran. bulwagan na lang. Pwede naman palang walang bubong eh. Bulwagan na lang. Kasi kung Kasi, titingnan natin yung templo na ginawa nila Moises sa ilang dati, 'di ba? Sa Bulwagan wala namang ten, ano, yung tent of meeting, pero no? oo, tama din kaya 'yun, hindi rin kaya 'yun ano, Kasi corrupted. ang mga may bubong na mga ano, Babylonia yung may mga bubong-bubong eh. Hindi, siguro Na dahil may bubong nagbubulwagan. kasi tag-ulan dito sa atin. Pero pag kaya pag sinabi bulwagan, siguro yung kung place of gathering, okay na itong bulwagan na lang. Kasi para mas sa Place ano, of gathering, ito, bulwagan. ito, Yung oo. yung idea na Bulwagan kagaya ng kung saan pinaglaruan ang mga Israelita dati na pinakain sila sa mga leon, sa 'di ba? Tandaan niyo 'yun, O mga yun, bata. Oo, bulwagan yun. Bulwagan. pwede ring open space yun, di ba? Oo, tama, Oh, bulwagan na lang. Tumayo ka sa bulwagan ng templo ni Yahweh at okay. magpahayag ka sa lahat ng mga Israelita. Naka-specify din na mula sa iba't ibang bayan sa Judea na Hmm. dumadalo upang sumamba sa aking templo. Siguro meron ka pisto. Kaya yung ibang mga Israelita sa iba't ibang bayan sa Judea ay pumupunta sa So tinaon niya na may gathering, kaya pinatatayo siya sa bulwagan ng templo. Ayun, okay. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Ano kayang fisto, no? Huwag Sis, kang mag-alis ni ano isang talaga, salita. bakuran. Bakuran talaga siya. Sa bakuran ng templo ni Bakuran Yahweh. talaga, oo. Kasi nakalagay dito, Orchard. these terms describe open, unroofed areas enclosed by Hmm. walls or buildings varying slightly by shape and location. So, tama nga, open. Kaya lang kasi ang pagbakura parang peripheral fence ang isipin mo eh. Hindi, So, um, hindi naman ibig sabihin na bakuran na ano. Ibig sabihin, bakod. nasa yung perimeter yun eh. Ang pinag-uusapan dito eh. Sige. Hindi na Mm. looban, bakura na lang. Mm. Yun nga. Okay. Tumayo ka sa bakura ng templo ni Yahweh at magpahayag ka sa lahat ng mga Israelita Mas tama. na mula sa iba't Mm. ibang bayan sa Judea na Mm. dumadalo upang sumamba sa aking templo. So specific talaga ng Israelita. Tapos sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang mag-alis ni isang salita. Baka sakali makinig sila at bawat isa ay tumalikod sa kanilang masasamang gawain. So, ano kayang piyesta to, no? O baka new moon, no? Ay, hindi. Kaya lang kung new moon kasi, kanya-kanya na sila, hindi na nila kailangang umakyat, no? Ah, Nasaan na? Anong ano ako? Anong verse na ako? Nag-jump ako eh. 1 pa lang sis. Ay, what? Gawain. Kung magkagay. Ah, One na ba? Hindi. Dito, verse 1 pa lang yan. Tumayo ka sa Baka bakuran ng sakali templo. makinig sila at bawat isa ay ay word pa lang. tumalikod sa kanila. Verse 4 na. Tumalikod sa kanilang masasamang gawain. Baka Kung sakali nga magkagay. 3. Sige, sige go. Verse 4. 3. Kung magkagayon, ako ay maghihinay-hinay at hindi ko na isa sa katuparan ang kapahamakan na bala kong ipataw dahil sa kanilang kasamaan. Okay, verse 5. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh. Kung patuloy kayong susuway sa aking mga utos sa tipan at hindi kayo makikinig sa akin ni sa mga salita ng aking mga lingkod na mga propeta na paulit-ulit kong isinugo sa inyo. Paulit-ulit daw siya padala ng propeta. Kung magkagayon, ang bahay na ito ay gagawin kong tulad ng nangyari sa Shiloh. At ang lungsod na ito ay magiging isang sumpa sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Yung si Shiloh, ito yung yung unang pinaglagyan nila ng tent of meeting, di ba? Yung ano nga ba niya, nalipol. Anong verse ang pwede nating dito sa Shiloh?
Di ba yun yung Diba? time na ano, na-capture yung ano, Ah, incident of Shiloh, ano? hindi. Ano, Dito yata yun yung na-capture yung ano, yung Ark of the Covenant na dinadala ni Pinihas at saka ni ano, ng anak. Oo. After the Israelites entered Canaan under Joshua, the tabernacle. Okay. It Ano became yan? the central place of worship for about 300 to 400 years. During the period of the Mhm. Judges, the priests, Eli, Hannah. Okay. Then the Ark of the Covenant was kept at Shiloh until it was taken into battle against the Philistines and captured. Ayun. What happened to Shiloh? The Bible says that Shiloh was later destroyed, likely by the Philistines after the ark was captured. Although the Old Testament does not directly describe their destruction, later passages refer to it as a warning sa Jeremiah. Pero sa Psalm 78, 60 to 64 says, Yahweh abandoned the tabernacle at Shiloh. Sige, ilagyan natin yan, Salmo. Pero hindi, gusto ko yung Kings eh. What happened eh? Tingnan natin. Samuel. Captured the First Samuel chapter 4. Bigyan natin. First Samuel chapter 4. After Shiloh, First Samuel chapter 4. Bigyan natin. 1 Samuel 4. Anong verse? Wala eh. Yun ang story. First Samuel Okay. 4. Okay, gawin natin bracket mo. Tapos comma. 11. At ang lungsod na ito ay magiging isang sumpa sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Narinig ng mga huwad na propeta, mga saserdote at lahat ng tao ang mga salitang binigkas ni Jeremiah sa templo ni Yahweh. So narinig ng mga tao, siguro baka Feast of Tabernacle to or ano, no? Ngunit pagkatapos ni Jeremiah, ipahayag ang lahat na inuutos ni Yahweh sa kanya na sabihin, ang mga huwad na propeta at saserdote ay dumagsa sa kanya. Sino ba to na nangunguna pa sa atin? Dapat tayo nagsasalita dyan. Diba? Sabi, hinuli nila si Jeremiah at sinabi, dapat kang mamatay. Bakit ka nagpapahayag sa pangalan ni Yahweh na ang bahay na ito ay magiging gaya ng Shiloh at ang lungsod na ito ay magiging wasak at walang tao? Bakit ka, sino ka ba? Hindi ka naman saserdote, hindi ka propeta. So, hindi nila kilala si Jeremiah. Nang marinig ito ng mga pinuno ng Judea, umakyat sila mula sa palasyo patungong templo ni Yahweh at naupo sa pasukan ng bagong pintong daan ng templo. So yung kasi yung ito yung naglagay kasi ng nag-passage from sa mula sa palace na palasyo ni David papunta sa templo, nagkaroon ng walkway. Nagtayo sila ng daan. So umakyat sila doon. Pagkatapos, inakusahan ng mga huwad na propeta at saserdote si Jeremiah sa harap ng mga pinuno at sinabi, ang taong ito ay nararapat na hatulan ng kamatayan sapagkat siya ay nagpapahayag laban sa lungsod na ito. So, hinusgahan agad siya ng mga saserdote, no? Prosecution. No? Narinig ninyong lahat ang kanyang mga salita. Sumagot si Jeremiah sa kanilang lahat. Si Yahweh ang nagsugo sa akin upang ipahayag ang lahat ng bagay na inyong narinig laban sa bahay na ito at sa lungsod na ito. Siyempre, yung templo nga naman ay parang sacred, no? Tapos nagsasalita si Jeremiah ng ganon. Kaya't baguhin ninyo ang inyong mga lakad at mga gawa at makinig kayo kay Yahweh na ating alahayam. Kung magkagayon, maghihinay-hinay si Yahweh at hindi na niya itutuloy ang kapahamakan na kanyang sinabi laban sa inyo.
Tungkol naman sa akin, ako ay nasa inyong mga kamay. Gawin ninyo sa akin ang anumang inaakala ninyong mabuti at matuwid. So, hindi na niya pinagtanggol yung sarili niya. Talaga ang pinagtanggulan niya, yung salita ng alahayam at saka inutos sa kanya, no? Okay. Ngunit tandaan ninyo ito, kung ako ay inyong papatayin, dadalhin ninyo ang kasalanan ng walang salang dugo sa inyong sarili, sa lungsod na ito, at sa mga naninirahan dito. So madidefile ang lupa, no, dahil innocent blood ang dinanak. Sapagkat ang totoo, si Yahweh ang nagsugo sa akin upang sabihin ang lahat ng mga salilang ito sa inyo. Oh, so may winarningan din sila ni Jeremiah. So kaya sinabi ng mga pinuno at ng buong bayan sa mga huwad na saserdote at propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat nagsalita siya sa atin sa pangalan ni Yahweh na ating alahayam. Tumindig ang ilang mga namumuno sa lupain at nagsalita sa harap ng buong kapulungan. So, ito yung yung may mga sila ng mga precedent na kaganapan, pangyayari. Si Micah mula sa Moreshet ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekiah ng sambahayan ni David. Sinabi niya sa lahat ng mga tao ng Judea, ganito ang sabi ni Yahweh na alahayam, ang Sion ay aararuhing gaya ng bukid. Ang Jerusalem ay magiging guho. At ang burol ng templo ay matutubuan ng damo. Ang Zion government, magiging guho. Pinatay ba ni si Micah ni Haring Hezekiah ng sambahayan ni David o ng alinman sa mga taga-Judea? Hindi ba siya ay hindi ba't sila siguro ito? Hindi ba't sila ay natakot kay Yahweh? Wait, anong verse to? 19? Baka si Hezekiah lang to, verse 19. Tingnan natin kung singular or plural. Did King Hezekiah the house of David or anyone else in Judea put him to death? Did not Hezekiah fear Yahweh and seek his favor? Si Hezekiah, hindi ba siya nga ito? Hindi ba si Hezekiah natakot kay Yahweh? Lagyan na natin. Hindi ba si Hezekiah natakot si Hezekiah? Hindi ba si Hezekiah ay natakot kay Yahweh at humingi ng kanyang habag? Kaya si Yahweh ay naghinay-hinay at hindi niya itinuloy ang kapahamakan ng kanyang ipinahayag laban sa kanila. So, ang laki talaga ng ng pinuno, nung namumuno. Kasi pag hindi natakot si Hezekiah, susundin siya ng kanyang mga nasasakupan. Pero ginawa ng alahayam na matakot ang puso ni Hezekiah. Okay. Ngunit tayo ngayon ay malapit nang magdala ng malaking kapahamakan sa ating mga sarili. So, sino yung mga wise leaders to, no? Verse 20. Si Ahikam na anak ni Shaphan ay kumampi kay Jeremiah, kaya't hindi siya ibinigay sa mga tao upang patayin. Si Ahikam siguro isa sa mga namuno, no? Verse 21. Isa pang lalaki nagpropesiya sa pangalan ni Yahweh ay si Uriah. Actually, naka-bracket yung verse 21, bracketed sa English. Bracket na rin ba natin? Saan ang bracket, sis? Yung buong paragraph. 21. Parang 21. Ayun. Saka hanggang tao. Kasi naka-bracket to sa English eh. I don't know kung extra historical lang. Pero kahit sa kahit sa mga naka siya, naka-bracket. So, in-insert lang or whatever.
Isa pa lalaki, si Uriah na anak ni Shemaiah mula sa Kiryat Jearim. Ang kanyang mga ipinahayag laban sa lungsod at lupain ay katulad ng kay Jeremiah. Siguro nauna to, no? Nang marinig ito ni Haring Jehoiakim at ng kanyang mga pinuno, nagpasiya siyang patayin si Uriah. Ngunit nang mabalitaan ito ni Uriah, tumakas siya patungong Egypt. So, Egypt talaga kanilang takbuhan, ano? Gayunman, nagsugo si Jehoiakim ng mga tao kasama si Elnatan na anak ni Akbor papuntang Egypt. Dinala nila si Uriah mula sa Egypt at dinala siya sa harap ng hari. At doon ay pinatay siya sa pamamagitan ng espada at inihagis ang kanyang bangkay sa libingan ng mga karaniwang tao. So, hindi natin alam kung sinong nauna kay Jeremiah at saka dito. Pero baka nauna ito. Kasi kung si Jeremiah ay napigilan kasi may kakampi, baka itong si Uriah, baka walang kumampi sa kanya, kaya no? Pero kasi nakinig si Jehoiakim kay Jeremiah eh. Siguro doon na siya naniwala nung pangalawang beses na, no? So, meron kayong reaction mga kapatid? So, pag warning, minsan, tingnan natin kung saan nagmumula, ano bang, meron bang, bakit tatanungin agad natin, sino ba to nagwa-warning na to? Fake news ba to? O may motibo ba to? Di ba, sa panahon ngayon, kahit nga lang yung mga bomb threat, di ba, hindi yun, para lang hindi makapag-take ng exam, may nagba-bomb threat sa school. Ganun, di ba, nauso yun dati eh. Mga so, kailangan maging maingat. Bigyan natin ng yung mga warning, no? Mga kapatid. Meron pa kayong karagdagan? Wala na. Time check kasi, no? So, meron tayong musika, sis. Original, composition. Anong musika natin? Kayo mga kapatid, baka meron kayong sige, surprise us. Surprise us with your Sige, Yahawa siya ang pag-asa. Okay. Okay. Bakit yung marker automatic red na? Hindi ko naman nilalagyan ng red Sa dilim ng gabi, Salamat mga kapatid. Be blessed. Salamat. Salamat mga kapatid. Sa puso'y nag-aalam. Sa bawat luha, may tugon na biyaya. Pag-asa'y muling bumangon sa kanya.